Naku, Rui Hachimura at ibang players ng Lakers trade ng Lakers sa summer. Pero bago yan, former NBA player na si Chandler Parson. Naniniwala naman na magandang araw para sa Lakers na wala muna itong si LeBron para kay Luka Doncic. Ito ay para nga daw na makuha ni Luka ang kanyang rhythm. Pero obvious naman daw na mahirap sa isang kupunan kapag wala itong si LeBron James. Pero itong si Luka Doncic din kasi ay maraming mga nakaligtaan na mga laro. Kaya naman ay pagkakataon na ni Luka na makabalik sa kanyang dating laro. Lalo na ang gawin muli ni Luka ang kanyang nakasanayan na i-involve ang lahat gamit ang kanyang playmaking. Kaya ito na yung pagkakataon ni Luka na maibalik talaga ang kanyang kondisyon. Napabor nga daw ito sa Los Angeles Lakers at kay Luka, na kailangan pa nga nito na makapag-build ng chemistry sa kanyang mga kasama sa Lakers, especially na kay Austin Reeves. Pero kahapon bagamat naka-triple-double na si Luka Doncic na meron nga itong 22 points, 12 rebounds at 12 assists, habang si Austin Reeves ay meron namang 17 points, 8 rebounds at 10 assists, ay kinapos pa rin sila laban sa Brooklyn Nets na isang tanking team. First time nga na nasubukan itong si Luka Doncic na maglaro sa Lakers nang walang LeBron James. Nahihirapan kasi itong si Luka kapag wala si LeBron dahil sa kanya nakafocus ang depensa ng mga kupunan at ginagamitan din ito ng physical. Na dahil dito ay 5 turnovers tuloy ang nagawa ni Luka laban sa Brooklyn Nets. Galit na galit nga rin ito sa mga referee dahil sa pag-officiate ng mga ito kahapon sa laban nila sa Brooklyn Nets. Na para nga kay Luka ay sobra na nga daw at hindi daw patas. Pero kailangan mo pa nga rin daw na magpatuloy at manatili sa paglalaro. Pero sa totoo lang daw ay sobrang dami na nga daw. At nang tanungin pa nga si Luka Doncic patungkol sa kanyang reklamo, ay hindi na nga ito sumagot para hindi na lumala pa ang problema niya sa mga referee at baka mapagmulta pa ito ng NBA. Ang reklamo kasi ni Luka mga idol ay hindi man lang natatawagan ng foul ang kanilang kupunan sa ginagawa ng Brooklyn Nets na pamimisikal. Sa first half pa lang kasi ay meron lang 2 free throws ang Lakers habang 16 free throws lang para sa Brooklyn Nets. Natapos na ang laro na may 30 free throws ang Brooklyn Nets habang 19 free throws naman sa Lakers. Kaya malaki talaga yung diferensya sa nakuhang free throws ng dalawang kupunan. Sunod pa naman na makakalaban ng Lakers ay isa ring malakas na kupunan ng Milwaukee Bucks. Lalo at andyan sila Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard. Bumalik nga ang Lakers sa number 3 seed lalo at nanalo ang Denver Nuggets laban sa OKC Thunder kahapon. Pero possible pang bumagsak sa number 4 ang Lakers kapag natalo sila sa laban nila sa Milwaukee Bucks. Yan ay kung mananalo naman ang Memphis Grizzlies sa kanilang susunod na laban. Lalo at Utah Jazz pa naman ang kanilang sunod na makakaharap kaya possible na manalo talaga dito ang Memphis. Bago naman tayo magpatuloy mga idol, ang ganda nga pala ng mga maglalaban bukas. Kagaya na lang ng dalawang bigati na mga kupunan ng OKC Thunder at Boston Celtics. Susundan pa yan ng Charlotte Hornets at Atlanta Hawks. Nandyan din ang Los Angeles Clippers at Miami Heat. Isama pa ang dalawang bigating kupunan mula sa West na Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets at marami pa. Kaya kung magaling kayo sumipat at pumili ay jackpot kayo, alam nyo na yan. Bisitahin lang ang ating comment section sa mga interesado, andin ang ating link. Samantalang Rui Hachimura maaari daw trade ng Lakers sa Chicago Bulls para kunin ang kanilang All-Star Center sa summer. At ito nga ay si Nikola Vucevic na magiging free agent na sa 2026. Sa ngayon ay may edad pa lang ito na 34 years old kaya medyo maedad na. Pero yung kanyang skills ay bagay na bagay sa Lakers. Nag-average pa naman ito ngayong season ng 19 points, 10 rebounds at 3 assists, na meron naman itong 59% sa field. Kaya ganito ka-efficient ang nasabing 6'10" big man. Ang maganda kasi kay Nikola Vucevic ay bagay itong kasama nila LeBron James at Luka Doncic dahil sa kanilang mga playmaking skills. Kilala din kasi itong si Nikola Vucevic na isang floor spacer lalo at may shooting ito sa labas. Malakas din ito kumuha ng mga rebounds at meron pang playmaking skills. At pagdating naman sa scoring ay walang problema dito kay Nikola Vucevic dahil mapaloob at labas ay kaya nitong makagawa ng score. Kaya maaari daw na pagdating ng summer ay tawagan daw ni Rob Pelinka ang Chicago Bulls para kay Nikola Vucevic. Ang possible nga daw na maging trade package ng Lakers para sa nasabing 2-time All-Star ay itong sila Rui Hachimura, Shake Milton at isang 2025 second round draft pick. Kaya kapag nagkataon ay isa ang Los Angeles Lakers sa may pinakamalakas na lineup next season dahil sa addition ni Nikola Vucevic. Pero kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa trade idea na ito lalo at wala namang first round pick na bibitawan ng Lakers?